Hello everyone. Update about sa amin dito sa Pilipinas. Naka 1 year na kami guys na nag for good. Galing ng saan? Hong Kong. So, okay lang naman. Masaya ang buhay kahit sabihin nyo wala ng dollar. Okay lang. Buhay pa rin kami. Kumakain pa rin kahit papano. Ito kinakain ko sourdough bread. First time kong nakatikim dito ng sourdough bread sa probinsya. Masarap. Hindi kasi ako nag-dinner. So 9:35 na ng gabi. Ako parang nagutom. So, naisip ko, kakain ako ng sourdough bread dahil parang na-miss kong kumain ng sourdough bread, guys. For 1 year na kami na nag-for good ng Pilipinas. Usually kasi, nung andyan kami sa HK, yung kinakain namin na bread is sourdough bread. So, siyempre, paminsan-minsan, pag mayroon tayong pambili dito ng sour bread, bibili din tayo. Just imagine 1 year na kami dito. First time kong nakatikim ng sourdough bread dito sa probinsya. Mahal pero okay lang. Sorry guys, na-interrupt yung aking video kasi tumayo ako at pinaon ko yung electric fan. Yung aming aircon kasi doon lang sa labas naka-on dahil lahat sila tulog na. So, ako ay kumakain pa rin kasi nga hindi ako nag-dinner ko, no? Ngayon, nagutom, end up, kumain din. So, ito nga yung aming update. 1 year na kami dito sa Pilipinas and still alive at survive. Ayun, masarap ang buhay sa Pilipinas, of course. Wala na tayong amo, tayo na yung amo dito, no? Tayo na yung gumagawa ng ating schedule sa ating bahay. So, kahit matulog tayo, kahit di tayo magluto, okay lang. 'Di ba? Kasi wala naman magrereklamo sa atin. Siyempre, usual routine, magtatrabaho pa rin dito tayo sa bahay natin, pero at least bahay na natin yung pinagtatrabahohan natin. At ayun nga, sabi ko sa inyo, 1 year na kaming nakauwi dito ng Pilipinas. So, okay lang. Tuloy ang buhay. Adjusted na. Paminsan-minsan siyempre na-miss natin yung talagang gumagala sa mga mall. Pero usually once 1 week in 1 month, gumagala din naman kami talaga sa mall kasi pumupunta kami sa city which is nakaschedule yung punta namin. Ngayon is Wednesday, so ngayong Friday pupunta kami ng city kasi every end of the month pumupunta kami doon sa city dahil binibisita din namin doon yung bahay namin guys na malapit sa city. At saka andito ngayon si tata nagbakasyon galing ng US. Galing ng HK pero from US siya. Kasi nga school break nila, wala silang school. Naalala nyo yung si tata namin na pinaaral ng boss namin sa HK na nag-graduate siya hanggang grade 12. Since grade 1 doon siya nag-aral. So, ayun, ngayon magto-third year college na siya sa University of California. So, babalik na siya sa August 2. So, babalik kami ng 31 sa Iloilo kasi from Iloilo to Hong Kong ang flight niya. At kasama niya nga si Jessica. So, ayun nga guys, andito si Jessica. Naka 1 year na rin siya ng on and off. Usually, hindi naman on and off. So, umuwi kami last week ng June.
bumalik kami ng November sa HK hanggang December. Tapos nitong Holy Week, ano pa yun? April hanggang ngayong May 7 kami ulit bumalik dito. So, naka 2 times na kami na nagpunta dyan sa HK. Pero hindi naman talaga matagal, guys. Nitong Holy Week parang almost like a month din kami doon. Kaya siyempre mas masarap ang buhay dito sa Pilipinas. Kaya sa mga nagbabalak mag-abroad dyan, guys, huwag kayong matakot. Okay lang dito, hindi tayo magkutuman. Pero yun lang, reminder sa mga OFW, save money talaga kayo, lalo na yung mga nag-age na kayo ng before 50, like 48. Kasi kailangan mag-target talaga kayo na in 58, maka-for good kayo. 'Di ba? Before senior citizen nyo. So, konting higpit ng sinturon para makaipon ng pera. Para naman, pag uwi nyo dito ng Pilipinas, ay meron kayong pambili ng ulam. So, yun yung pinakaano dito, guys. Pambayad ng kuryente, at saka pambili ng ulam. Kaya habang kumikita kayo dyan, mag-ipon kayo ng pera, or pwede naman kayong magdahan-dahan na magpaayos ng bahay niyo para pag uwi niyo maging comfortable kayo. Kahit maliit lang na bahay, wag na kayo magpatayo ng malaking bahay kasi hindi naman talaga uso ang palakihan ng bahay. Ang uso ngayon ay may pambili ka ng ulam araw-araw kasi just imagine nyo na pag-uwi ninyo dito sa atin ay hindi natin sure kung makakuha kayo ng pension or kung ano yan. So, bayaran nyo yung SSS nyo, mag-member kayo ng Pag-ibig or kung ano-ano pa na kailangan makasave ng kahit kaunti. Kasi alam ko na marami yung mga OFW na lampas na ng 60 ang katwiran, wala pa ring ipon. Hindi naman natin kailangan talaga, guys, yung napakalaking ipon, kahit kaunti lang, basta may maipon na pag-uwi ay hindi yan gagastusin. Kailangan itatago lang para ipon paunti-unti, di ba? Kami, okay lang naman kami kasi wala naman talaga kaming maraming ipon, pero kahit papano, meron naman talagang pambili ng ulam at saka noong unang panahon na medyo mura pa yung mga lupa-lupa dyan, nakabili kami ng maliit na farm. So, hindi kami bumibili ng bigas, diba? So, ayun nga, kailangan lang talaga ipon kahit paunti-unti. Ayun, gusto ko sabihin sa inyo na naka 1 year na nga kami dito, guys, at ayun, alive na alive kami. At buhay na buhay, at tingnan nyo ang taba ko kasi ang sarap ng gulay dito sa Pilipinas. Libre lang. Kami ay nagtatanim ng mga dito ng gulay para usually hindi nabibili, di ba? At na-realize ko na hindi kami na masyadong bumibili ng mga gulay sa palengke kasi maraming pesticide. Pero sa totoo lang, guys, meron talaga kaming farm dito na gulayan. First time namin ngayon nag-try. Instead ng palay, nagpaano kami ng gulay. So, medyo mas okay. So, babalitaan ko kayo kung mabalik ba yung aming ginastos. Pero hoping kasi nag-start kami ng harvest paunti-unti. Okay, guys? So, thank you for watching. Abangan nyo yung next video ko. Bye!